Hello mga paps, kamusta kayo dyan? I hope you are all doing well. And in today's video, magpapalit tayo nitong brake pad para sa Click 160 natin. So dapat magpapalit talaga ako ng brake pad para sa Click 160 ko. Kaso, nung dumating yung brake pad, may nakita ako sa marketplace na RCB caliper for half the price. Hindi ako nakatiis, kaya binili ko na kaagad. So yun nga mga paps, na nakita nyo sa intro, magpapalit tayo nitong RCB S1 na caliper para sa Click 160 natin. So in this video, ipapakita ko sa inyo kung paano ang setup nito sa Click 160 natin gamit yung 260mm na caliper, yung installation nito sa motor, yung bleeding, pros and cons, at syempre kung meron ba talagang tulong to sa braking performance o puro forma lang. So please stick around, panoorin nyo yung buong video para malaman yung mga info na kailangan nyo. And please click the like button bago tayo magsimula. So bago natin ikabit ito sa Click 160 natin, may papalitan lang tayong ilang parts. Una nating papalitan ay itong brake pads. Tatanggalin lang natin itong pin na ito, tapos matatanggal na din yung mga brake pads na yan. Next na papalitan natin ay itong stock na bracket ng RCB. Hihilain lang natin yan mula sa caliper body para matanggal. Kaya tayo magpapalit niyan dahil pang stock brake rotor yung bracket na yan. At dahil naka 260mm na brake rotor tayo, magpapalit din tayo ng bracket na pang 260mm na brake rotor. Ang ipapalit nating bracket ay itong ARM bracket o ARM bracket. So nabili natin ito sa Shopee. Nasa around 800 to 900 pesos itong bracket na ito. Ngayon kung budget conscious kayo, meron ding available na budget meal na bracket na pang 260mm. Search nyo lang yung KDR na bracket na brand sa Shopee or Lazada, nasa around 200 pesos naman yung bracket na yon. Yung KDR bracket na yan, parang extension yan para doon sa original na bracket ng RCB. So ilalagay mo yan, i-extend nyo yung RCB na caliper para magkasya doon sa 260mm na brake rotor. So personal preference ko yung isang perasong bracket lang. Unang-una, tipid tayo sa bolts kasi yung KDR, yung extended bracket na yun, kailangan mo pa ng dalawa pang extra na bolts. Pangalawa, malinis tignan pag isang perasong bracket lang. Pangatlo, feeling ko kasi na mas solid yung piga ko sa lever kapag one piece bracket lang yung gamit ko. Ewan ko ba, parang may flex kasi yung extended bracket. Hindi ko alam kung sa akin lang yun o na-experience din ng iba yun. Anyway, balik tayo dito sa ginagawa natin. Ililipat lang natin yung dalawang guide pin mula sa RCB na bracket papunta dito sa bagong bracket natin. Pagkatapos nun, ibabalik lang natin ulit yung caliper body sa bagong bracket. Next na ikakabit natin yung bagong brake pads. Actually, hindi naman na natin kailangan palitan tong brake pads na kasama nitong RCB na nabili natin. Pero para sa akin, for peace of mind, magpapalit na rin tayo ng bagong brake pads. So ito na yung finished product natin. So konting tip lang mga paps. Kapag nahihirapan kayong ipasok tong pin na to, yan, itong pin na to, pag nahihirapan kayong ipasok yan dahil hindi nag-align tong part ng brake pad na to. Itong part ng brake pad na to. So ako kasi nahirapan akong ipasok tong pin na to dahil hindi nag-a-align to. So ang gawin nyo, luwagan nyo tong parte na to. Luwagan nyo yan para maayos yung pagkakapwesto nitong parang retainer na to. So pag nailuwag nyo na yan, tulak nyo yan and then ipasok nyo yung pin. Mag-a-align yan, papasok yan. Then once na nahigpitan nyo na yan, higpitan nyo na rin to. Okay? So konting note lang sa retainer na ito mga paps. Sumasahid kasi yan sa brake rotor natin kapag nakalagay yan sa normal na position. Kaya ang ginawa ko, nilipat ko sa likod ng bracket yung retainer para hindi sumayad. Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung saan ba talaga nakalagay yung retainer na yan.
Baka may nakakaalam sa inyo. Comment kayo sa baba kung ano ba talagang tamang lagayan niyan. Huwag niyong kalimutan grasahan yung guide pin natin dun sa loob. Ito, at saka ito. Para swabe yung labas-pasok ng caliper. At syempre yung mga contact points ng brake pad. Yan. Huwag niyo rin kalimutan lagyan ng manipis. Kahit manipis na grasa lang naman. Okay? Ayaw mag-focus ng phone. Ayan. So ayan na mga paps. Ready na siyang ikabit sa Click 160 natin. So doon na tayo sa labas para ikabit tong RCB brake caliper natin. Let's go! So ang unang ginagawa ko ay luwagan yung mga bolts ng stock na caliper. Sunod naman doon ay ililipat natin yung brake hose mula sa stock caliper papuntang RCB na caliper. Pagkatapos nun ay nilinisan ko yung mga tulo ng brake fluid mula sa mags at caliper. Ang gamit ko lang ay tubig na may sabon. Sunod doon ay ikakabit ko na yung RCB caliper dito sa motor. So, kung curious kayo kung kamusta na ang brake pad ko after 15,000 kilometers. Yan na yung mga brake pad ko. Pudpud na. Ano sa palagay nyo? Pwede pa siguro yan, no? Sa bleeding naman ng preno, dahil maraming brake fluid ang nawala sa system, gumamit ako nitong syringe para ma-vacuum yung excess na hangin mula sa linya. Actually, pang mountain bike ito. In-improvise ko lang para magamit dito sa motor ko. Kapag nagkaroon na ng pressure sa brake lever, saka ko ngayon umpisa ng normal na brake bleeding. Ang payo ko lang mga paps, huwag kayong magmamadali sa part na ito. Take your time. Ako, inulit-ulit ko pa yan ng ilang beses kahit na wala ng bubble sa linya para sure. Ngayon, kung hindi kayo sure kung anong gagawin, super recommended ko na dalhin nyo sa mekaniko na marunong. Ito'y para sa safety nyo at bawas ng sakit ng ulo. At ito na ang finished product. Kung mapapansin nyo, binalik natin yung alloy na bracket na extension para sa brake hose. Nilagay ko lang yan ulit para ma-relax yung mga curve ng brake hose. Isang importanteng step kapag bago ang brakes ng motor nyo, huwag muna kayong hahataw kapag bago ang brake pads o brake rotors ng motor nyo. Mahina pa kasi yan. Bigyan nyo muna ng 1 to 2 weeks para mabed din yan para good ang braking performance. So, makakatulong ba talaga itong RCB sa brake performance o puro forma lang? Sa experience ko mga paps, so far, may tulong siya sa braking performance. Para sa akin, mas malakas yung braking ng motor gamit yung RCB caliper kumpara sa stock caliper. So yung same effort ng piga mo, mas malakas yung braking ng RCB caliper. Siyempre, unang-una, yung RCB 2-pot caliper yon. And yung stock natin, yung kung mapapansin nyo, yung stock ng Click 160 natin, 1-pot caliper lang yung brake na yon. So isang factor din dyan mga paps ay yung surface area ng brake pad natin. So ito, RCB na brake pad, and ito similar to sa brake pad ng stock natin. And kung mapapansin nyo, mas malaki yung surface area ng RCB na brake pad kumpara dito sa stock. Sinukat ko po yan, mas malaki po talaga itong surface area ng RCB natin. So ang resulta nga po nun, dahil nga mas malaki yung surface area nitong RCB na brake pad natin, mas mataas yung clamping power nito. Yung pressure na may lalagay niya sa rotor, mas malawak. So simplify natin ang explanation gamit itong sobre na ito. So imagine nyo, hawak nyo itong sobre na to gamit ang dalawang daliri. Tapos may biglang umagaw niyan. Di ba madaling maagaw pag dalawang daliri lang yung nakahawak? Ngayon dagdagan natin ng 2 o 3 pang daliri. Diba? So pag ganyan yung hawak nyo at may umagaw niyan, hindi ganun kadaling matanggal sa hawak nyo. Kasi mas maraming grip yung kumukuha doon sa papel.
So basically same principle lang doon sa brake pads natin. Oo nga pala, bago man mag-type sa comments dyan, so baliwala itong mga brake upgrades natin kung hindi maganda ang kapit ng gulong natin. So isang malaking factor din yon, yung grip ng gulong natin sa harap for braking performance. Okay, so pros and cons ng RCB caliper natin yon. So pros niya, better braking performance at syempre, maporma. Ang cons naman niya ay syempre yung gastos. So medyo mahal yung RCB caliper na yun. Nasa 2,000 plus yata yun. Kaya lang naman tayo napabili kasi nga nakuha natin siya for half the price. And then another one na hindi natin masyadong natutukan sa video na ito is yung bigat. Yung weight nung buong setup. So medyo may kabigatan siya kumpara doon sa stock setup natin. So that's it mga paps, yun yung mga thoughts ko sa RCB brake caliper natin. Kung umabot kayo sa part ng video na ito, maraming salamat po. Please click the like button below kung nagustuhan nyo tong content na to. And subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Sana naging informative itong video na ito, sana nakatulong sa inyo. And if not, sana na-entertain ko kayo. Ako po si Mark, ride safe lagi mga paps and kita-kits tayo sa daan. Peace out!